Hello mga karelasyon. Ladies, alam nyo, sa dami ng magagandang katangian ng babae, ang pinakamakapangyarihan ay hindi ang ganda o talino, kundi ang pagiging totoo at mapagpakumbaba. Kasi ang babaeng yan, hindi lang minamahal. Siya ang nagiging pahinga o pahingahan ng lalaki. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer tayo. Hindi ko ulit nilalahat, okay? So, diretso na tayo sa number 1, katapatan. Hindi lang sa pagsabi ng katotohanan, ng totoo, kundi sa pagiging totoo sa emosyon niya. Ramdam niyang hindi siya niloloko, kaya buo ang loob niyang magmahal. At kapag ganito ang nakikita ng lalaki, natapat ka sa kanya, ano pa ba ang aasahan mo? Okay? Siyempre, mai-inlove sa'yo ang lalaki. Ikaw ang pipiliin niya. Okay? Ikaw yung hinahanap niya. Ikaw yung nagmamay-ari ng karakter, ng ugali na hinahangad niya sa'yo. Number 2, pagkukusa. Hindi kailangang utusan, kusang tumutulong, kusang umiintindi. Ipinapakita niyang hindi siya naghahari-harian, kundi isang katuwang sa buhay ng lalaki. Mahalaga ito kasi kung puro ka na lang dyan na feeling, reyna, walang ginagawa, walang ambag sa buhay ng lalaki, walang mangyayari. Kaya kung ikaw ay may kusa, mas magiging matatag ang samahan ng relasyon. Number 3, ito yung kahinhinan or pagiging mahinhin. Hindi mayabang sa mga achievements, mga tagumpay. Mas pinipili niyang magdiwang ng tahimik at isama ang partner sa tugatog ng tagumpay, sa glory. Hindi yung siya pa ang uunang tatapak nito. Ito yung isang quality na hinahangad ng lalaki. Yung hindi arugante, walang yabang, okay? Ikaw yung babae na sumusuporta sa mga achievements ginagawa ng partner mong lalaki. Number 4, pagtanggap. Tinatanggap niya ang mga flaws niya, mga imperfections, kahinaan, walang mga kondisyon. Hindi mo binabago ang partner mo para lang mahalin mo siya. Ang pag-ibig niya ay may puwang sa mga pagkakamali. Okay? So, ito ay isang acceptance. Paano maging matagumpay ang relasyon kung lahat na lang ay may kondisyon. Okay? Lahat na lang ay pakiramdam mo perfect, walang pwedeng magkamali. Kaya kung tanggap mo ang mga kakulangan, kahinaan, napakaganda ng magiging agos ng samahan ninyo. Number 5, pagkilala. Kinikilala ang effort ng lalaki. Maliit man ito, malaki man yan, nagpapasalamat ka. Sinasabi mo na ipinagmamalaki kita. Proud na proud ako sa iyo. Ang mga simpleng pagkilalang ito ay nagpapaalala sa kanya na meron siyang halaga sa iyo at napakahalaga ito sa relasyon. Nakikita ng lalaki na nandyan ka, sumusuporta sa ganyang mga paraan. Okay? Siyempre, masaya ang lalaki kasi nakikita niya na ipinagmamalaki mo siya. Number 6, pag-unawa. Hindi puro emosyon ang pananaw, ang mindset. Marunong siyang makinig sa side ng lalaki bago pa man mag-react o magbigay ng kuro-kuro na sobrang pambihira at nakaka-relax
para sa parte ng lalaki. Sa ganitong mga paraan, nakikita ng lalaki na inuunawa mo talaga siya. Napakabihira kasi ngayon na merong mga ganito. Kadalasan ay puro judgmental na, puro pag-aakusa, walang pag-iintindi sa mga bagay. Mas pinipili ang galit kaysa unawain ang mga sitwasyon. Number 7, pagpapatawad. Alam niyo, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, walang perpektong relasyon. Lahat nagkakamali. Of course, ang mga pagkakamali na yan, hindi naman sinasabing lahat ay pinapatawad. Siyempre, ang pagkakamali, merong mga consequences yan. Pero, kung ikaw yung walang kakayahang magpatawad, ano na ang mangyayari sa mga maliliit, mga trivial na mga pagkakamali, di ba? Hindi ibig sabihin na kapag pinatawad mo ay scot-free yung lalaki sa mga kamalian niya. Of course, kailangan niyang matuto, mag-apologize, ipakita na sincere siya na magbago, or else, syempre, walang kwenta ang pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na pinatawad mo, okay na ang lahat. Number 8, pagtitiwala. Hindi siya sobrang selosa. Hindi yung lahat na lang ay gumagawa ng issue, pinagseselosan. Binibigyan din niya ng freedom ang lalaki dahil alam niyang ang totoong pag-ibig ay hindi nakakulong sa hawla. So kung ikaw ay may tiwala sa partner mo, ipinapakita mo rin mismo sa sarili mo na secure ka. Okay? Siyempre, kapag walang tiwala talaga, walang mangyayaring maganda yan. Puro na lang panghihinala, puro pagseselos. Number 9, pagiging dalisay. Ito yung walang halong manipulative na intentions. Ang motibo talaga dito ay purong pagmamahal. Hindi yung papasok ka sa relasyon para sa mga gusto mo, sa mga intentions mo, sa mga mapapala mo sa relasyon. So ang labas is nagiging controlling. Ikaw yung may say sa relasyon. Pero kung tunay, totoo, dalisay ang inyong mga intentions, wow, sigurado na tatagal, magiging matibay ang samahan ninyo. Number 10, kapayapaan. Peace of mind. Lagi kong nababanggit ito sa aking mga vlogs, videos, okay? Napakahalaga ang kapayapaan sa relasyon, lalaki man o babae. Siyempre, sa part ng lalaki, gusto niya kapag nakauwi siya, nakakapagpahinga, nakaka-chill, relax. Kasi ang safe haven niya ay sa'yo, ikaw. Hindi yung ikaw ulit ang magiging dahilan ng kanyang mga stress. Dapat ikaw ay tumutulong para masolusyonan ang kanyang mga pinagdadaanan. Okay? Yung tipong kapag umuwi siya, kasama ka, gumagaan ang lahat. Nawawala ang bigat ng damdamin kapag nakakauwi sa'yo. So, ayan po mga karelasyon. Ang bottom line, hindi kailangan ng mga grand gestures, mga sinasabing mga mabubulaklak na mga pananalita. Ang pagiging totoo at mapagpakumbaba ay kusang nagiging safe haven, isang home, ang pakiramdam ng lalaki sa'yo. At doon talaga pumapasok ang feeling, ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig.